Nung bata ako, na-experience ko yung muntik malunod. Mga 2 beses siguro. Doon ma'am, 'pag naalala ko yun, parang hindi ako kaagad, nakakatulog. Kasi 'pag naalala ko yun, muntik na akong mamatay. Yun, parang mahirap, eh, kapagka naalala mo yung 2 beses na gano'n, yung muntik kang malunod. Ang tubig ay buhay, pero ang tubig ay maaari rin kumitil ng buhay. Sa isang iglap, ang tubig na nakapagpapahaba ng ating buhay ay siyang maaari ring bumawinto. Walang pinipilit, kalmadong tubig man o may malakas na alon. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang pagkalunod ay isang global health crisis. Ito ay maaaring maiwasan, ngunit madalas ay hindi pinapansin. At kung mapansin, nagiging huli na ang lahat. Number one po is talagang nagpapanik. Pag mayroon nakitang parang nalunod, kahit walang alam na basic knowledge in terms of pag-rescue, pinupuntahan na lang para in terms na ma-save yung biktima. So number one talaga yung panic, ang parang blockage sa pagligtas ng mga biktima. Habang ang ilan ay pinaniniwala ang nakakaalis ng tama ng alak ang pagligo sa dagat. Ngunit imbes mahimasmasan, ay nilalamon ng dagat. Kadalasan ma'am, yung mga nalulunod dyan, yung mga may alcoholic na siya, nakainom na, ganun. Nalunod lang sila, hindi naman siya yung nalunod sa malalim. Last time na na-incident po na naalala ko, mababaw lang. Kaya lang kasi ma'am, nakainom. Kaya naman sa bayan ng Curimao sa probinsya ng Ilocos Norte, binibigyang halaga ang drowning prevention na hindi lamang para sa mga residente, kundi maging para sa mga turista na bumibisita para ma-experience ang ganda ng Curimao. We conduct community-based training involving different barangays. We also involve giving flyers or kahit man lang mga IEC materials to beachgoers. Kasi yun nga, gusto namin na ramdam nila yung health dito sa Curimao. Also, the municipality is very supportive in purchasing like mga life vest, mga rings, ganon. May rubber, yung mga rubber boat, yun. Kasi kahit alam, most of the residents here, alam nila mag-swimming actually. Mas maigi pa rin umano na maliban sa pagkakaroon ng basic knowledge sa pag-rescue, ay dapat alam din natin kung kanino lalapit at sino ang mga dapat tawagan tuwing emergency. And dito po again, pumapasok si knowledge. Kailangan din natin, hindi lang po yung mga basic knowledge. In terms of training, kailangan din po natin yung mga parang hotlines ng ating mga rescuer like 911. Kung dito naman po sa area natin dito sa Curimao, sa Victoria specifically, meron naman pong naka-standby doon na mga coast guards. So, pwede natin makontak sila or puntahan agad para ma-rescue ang biktima. Sa pagsusulong ng drowning prevention, hindi lang ito usaping pangkalusugan, kundi kinakailangan ang lahat ng sektor na magsama-sama sa pagbuo ng isang komunidad na wala na muling malulunod. Multisectoral yan. If you see multisectoral, mula sa kaitaasang sektor hanggang sa pinakababalik. For example, pag gobyerno like mga barangays o yung mismong local government unit, sila yung gumagawa ng mga ordinansa, mga polisiya, para lang ito yung mga susundin ng tao. Second is educational sector. Pwede siguro ilagay ng mga water safety measures sa curriculum ng mga bata, at least man lang, habang mura pa yung edad nila, alam na nila na yung mga dapat ito yung mga sundin. Third is health sector. We are the body conducting mga safety measures, emergency preparedness. Kami nagko-conduct ng mga trainings together with the uniformed personnel. And of course, yung mga community mismo, involved din sila. Kasi
like parents, sila yung nakakakita ng mga anak nila. So, may responsibilidad din sila on how to take care of their children para lang maiwasan yung sinabi ko kanina, unintentional injury. Kasi nga, drowning is very preventable. Ang gusto ko lang siguro sabihin, yung mismong subject matter na drowning, responsibilidad ng lahat. Hindi lang yung mga tagagawa ng ordinansa, itong polisiya, hindi lang health sector, hindi lang educational sector, lahat. Mula government hanggang sa mismong the lowest unit, which is the barangay level, dapat alam nila yung at least man lang simpleng safety measure on how to prevent it kasi drowning affects everyone. Muli, ang tubig na nakapaligid sa atin ay hindi lang nariyan upang maging palamuti at magbigay ng hanap buhay. Ito rin ang isa sa nagbubuklod sa ating pamilya at mga mahal sa buhay, ngunit huwag natin hayaan na ang tubig ang magiging dahilan upang malagasan ng isang buhay.